Sabi rito, Attorney Topacio, iginiit na dapat patawan ng sanction si House Secretary General Garafil. Pasok. Hindi raw palalampasin ng mga maghahain sana ng impeachment complaint laban kay PBBM ang pagtanggi ng opisina Banban ka rin kasi Topacio eh. Biruin mo, you will go down the history na ang muntik nang makapagpasa ng impeachment complaint sa isang Pangulo. Topacio, ang banban na attorney na muntik nang makapagpasa ng impeachment case sa isang Pangulo. Banban! ng House Secretary General. Posible raw na dali nila ang issue sa Korte Suprema. Narito ang exclusive agenda report ng ating kasamang si Pinky Webb. Kuhul na kuhulan dating yan. Sama-sama na eh. Kuhol, Jobert. Alang niya, oh. Talagang pag ganito nakita mong itsura, di mo siseryosohin to eh. Para kay Attorney Ferdinand Topacio, dapat masanction si House Secretary General Cheloy Garafil dahil hindi tinanggap ng kanyang opisina ang mga ihahain sanang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. It pains me to say this because the present Secretary General... Meron tayong, may audio kasi kahapon, I think I had an issue with the audio. Sana, sabihan nyo lang ako kung may is a good friend of mine. We work together under President Gloria Macapagal Arroyo. Yeah. Sino? Marcos. And it pains me to say this because the present Secretary General is a good friend of mine. We work together under President Gloria Macapagal Arroyo. Yeah. Kasama ni Topacio bilang complainant sina former Congressman Mike Good friend? Kutya, baka nga, define friend! Define friend! But, ako, I can never see myself filing a case against someone I call the good friend. Anyways, mundo nyo yan eh. No? Mundo nyo yan. Okay. Ay di wow. Defensor at Jacinto Paras, Attorney Manuelito Luna, Attorney Harold Respicio, Cathy Binag at Virgilio Kati Binag oh. Kutya Kati Binag, niloloko kanila oh. Sabi siyang, kanino ka daw sumama after? Tapos, punta doon sa Facebook oh. Sa Facebook may nag-comment doon oh. Sabi nga, picture mo tsaka picture ni tapos may nag-comment doon oh, salbahe. Sabi, tuhog. Grabe oh, no? Paano kaya yung itsura nun? Di ba, medyo mabagal na rin magsalita yun eh. Matanda na, di ba? Si Chavit. Ipasok mo. Sige. Paano papasok yan? Ibalat. Sige. Baka saan pa mapunta to? Garcia. Hindi Friday may topak tayo. Pasensya na. tinanggap ng Office of the Secretary General ang kanilang reklamo dahil out of office kahapon si Garafil. Pero ayon sa Section 3 ng Rules of Procedure ng Kamara, tila hindi kailangan na mismong Secretary General ang tumanggap ng impeachment complaint. Kailangan lang na ihain ito sa kanyang opisina at ma-refer agad sa House Speaker. Kaya naman kinokonsidera ni Topacio na dalhin ang issue sa Korte Suprema. Because this practice has to stop. It happened with the Makabayan Bloc. It happened with Duterte Youth last year. They only accept the impeachment complaints that they want. And those that they do not want, they find one reason or another to reject it or refuse to accept it outright. Sa on point ng billion Kailangan patunayan mo yan. Sino naman yung na yan? Sino pinapatulog niyan?
Nario News Channel, iginiit ni Topacio na mas malakas ang kanilang reklamo kaysa sa unang impeachment complaint na inihain ni Attorney Andre De Jesus. I believe there is a lot of evidence that is what they say res ipsa loquitur, or they speak for themselves. The failure to veto certain provisions which have already been held unconstitutional in the 2013 case of Bellica. Failure to veto? What? Knowledge that there is corruption, but as stated by no less than a member of the legislature. O edi, ba't hindi mo sinampahan si si Duterte? Si Duterte talaga. In-acknowledge niya, may video pa. Wait nga lang, may video ko doon eh. Putsang ganda palang pagkakasabi nito ni Kumag. Kasi may video tayo na kung saan. Wait lang. Yung monitor ko, naka-monitor pa pala ako. Sorry naman guys, mali. Naka-monitor pa tayo. Wait lang. Naka-monitor pa ako! Sa opisina. Asan yung natin? Clockify. Nako, mamaya mapicturean tayo naglalaro. Oh, hindi. Puntahan natin ha. Kasi may acknowledgement daw si PBBM. I think I heard him correctly. He was stating na there is an acknowledgement from PBBM na kung saan daw, meron daw. Ayan yun. CIS party list, legislative caretaker of Minget, alleged rigging of bid through his agent, exerting influence in choosing his district in. Kaya nga may mga pinangalanan pa si Digong. Meron mga pinangalanan si Duterte. Meron siyang listahan ng kung saan yun yung mga korap daw. O yan ba hindi yan sapat na acknowledgement? Asan yung isang sinasabi ni Digong, meron naman talagang ito yata eh. Boundary ng tubig lang naman, hayaan mo yan. Hindi pala, iba yan. Putsa, asan ka na, Digong? Hindi ko pa nasibo kung saan, ang ganda pa naman sana, sakto. Feeling ko pa naman, sabi ko, galing sakto. Parang sinabi na wala, hindi ko na save. I'm sorry. Ito ba yun? Prosecution days. Hindi ko na nakita. Sorry na. So ayan may acknowledgement daw. Pero ako later on pag nakita natin yung video, I will try to share it with you guys para at least makita natin na hindi naman tayo nagsisinungaling dito na talaga may acknowledgement from Digong. No? As a matter of fact, he was saying na in 6 months time kakayanin niya yung korupsyon. Umabot na ng 6 years, nagsabi na nga din siya na, wala, hindi natin kaya pala yung korupsyon. It's beyond the legal powers na binigay sa akin para paano ko tatapusin yung, yun yung linyahan niya, di ba? So yun yung pinaka-admittance niya na kung saan acknowledgement. Ito, ganito rin yun. Balikan natin yung konti. Ayan, As stated by no less than a member of the legislature, stated by no less than a in the 2013 case of Bellica, the knowledge that there is corruption, but knowledge that there is corruption. as stated by no less than a member of the legislature, Representative Toby Tiangco, who has no interest in impeaching the president. Which one among his statements are you The one referring where to? he said that ilang bahay pa ba sa okay. Forbes Park, Ilang etc. caviar ang gusto mong Gaano maraming kainin? caviar. Paano mo mapapatunayan yun? Saan yung corruption doon? Nung tinanong ni PBBM na may ilang bahay mo sa Forest Park. Hindi ko sinasabing totoo yun Pero sa abogado ko, bobo ang putya. Saan sinabi doon? Saan sa sinabi doon ni na may corruption? Doon sa linyang binitawan mo na ilan pa ba yung bahay mo doon sa Forest Park? Kasi tinanong siya, which in particular doon na may corruption? Yun daw. Paano may corruption doon? Ilang bahay na ba yung nabili mo sa Forbes Park? Ilan ng kabyar ang nakain mo? Kutsa kung meron kang maraming pera, tapos nakabili ka ng 2 bahay sa Forbes Park, tapos kumakain ka lagi ng kabyar, anong masama doon? Saan naging corruption doon? Bobo.
Niniwala si Topacio na hindi magtatagumpay ang complaint ni De Jesus at mas substantial pa raw ang Sabayan at Makabayan block. A lot of lawmakers share my view that it is going to be Oh, it doesn't mean na if a lot of lawmakers share your view, it doesn't mean correct ka. Alam mo na minsan ginagamit nyo nga din sa amin yan eh. O di balik namin ngayon. dismissed, and however, it will serve the purpose of inoculating the president for 1 year. Kaya lang hindi rin tinanggap ng opisina ni Garafil ang reklamo ni Bayan President Renato Reyes Jr. We called we messaged the SecGen at ang information was that she would be out of the country. We asked was, will there be someone who would receive the complaint? We didn't get a reply. Hindi na sumagot doon. Hindi na, so nasin lang kami. Yung trabaho ng Secretary General is ministerial. Tatanggapin niya, i-receive niya, and tatransmit niya. The SecGen has no discretion on this matter. Tanong ni Reyes, bakit pinapahirapan ang mga complainant? This is a mechanism for the citizens, for the taxpayers to seek accountability. Why make that process so hard? Plano ni Reyes na bumalik sa Kamara sa Lunes para tiyaking tatanggapin ito ang kanilang reklamo. It would be really Arte nyo naman, bumalik na lang kayo! Ayaw nyo ba nun? Double publicity, no? Arte dun eh. bad faith if they know that we are filing, yet they will proceed with referring just one complaint and exclude the others. So bakit may pinapaboran? The impeachment should not be a rat race. Hindi naman po dapat ito unahan lang ng unahan. Tignan natin yung substantial public interest in this case. Ito, ang tigas ng mukha. Matagal ng no? Matagal na matigas mukha nito. Wala nang presidente na no? Ano kaya sasabihin nito? Sinasabi niya sa anak niya. Lahat ng lahat ng mga kinalaban natin, lahat ng presidente. Happy kaya siya nun? Aminado si Bayan President Renato Reyes na hindi sila optimistic o malakas ang loob sa kapalaran ng kanilang impeachment complaint. Gayunpaman, tungkulin daw nila na ito ihain pa rin para sa hustisya. Manatiling na Anyways, sa akin naman, no, kagaya din ng sinabi ko, talagang karapatan naman yan, and sa procedure, no, na dapat talaga i-acknowledge din ng kahit hanggang sa Congress, no, sabay ibasura na lang. Ay, hindi. Ibasura. Hindi, tanggapin, 'di ba? So sana nga, no, kung magkaroon din talaga ng patas, namin. Hangad din namin, no, na maging patas yung sa inyo. Yung kilala diyan sa inyong pautot. Impeachment, pautot tuloy. Sorry na. Hindi, para pagpakilala diyan sa nyo. So anyways,